Ang Pilipinas sa ASEAN. Ang Pilipinas ay isa lamang pangkaraniwang ekonomiya nang sumapi ito sa ASEAN. Ayon kay Mr. Motoo Konishi, ang co-chair ng Philippine Development Forum sa kanyang press statement noong 2013, ang Pilipinas ay hindi na kinikilala bilang the sick man of Asia, kundi kinikilala na bilang Asia's rising tiger. Bilang kasapi ng ASEAN ay binibigyang diin ng organisasyon ang papel ng Pilipinas bilang tagapagpatnubay o tagapag-ayos ng panlabas na pakikipag-ugnayan ng samahan sa estratehikong dialogue partners ng samahan. Gayunpaman, ang papel na ito ay isinasagawa sa paikot na pagsasali ng tungkulin na ginaganap sa buwan ng Hulyo. Ang tagapagpatnubay sa isang tiyak na partner ng ASEAN ay tumatagal ng 3 taon. Sa panahong ito ay kinakailangang maisulong ng tagapagpatnubay ang interes ng ASEAN kasabay ng pagpapahusay ng relasyon dito nang naaayon sa mutual na paggalang at pagkakapantay-pantay. Mahalaga ang naging papel ng Pilipinas sa bawat pagkakataon ng pamumuno nito. Tulad ng 1987 Manila Declaration, kung saan ay napagtibay ang mas malapit na pagtutulungang pampolitika at pang-ekonomiya sa pagitan ng bawat kasapi nito kasama ang kanilang dialogue partners. 2007 Cebu Summit, kung saan napagtibay naman ang pagbibigay ng proteksyon at pagtataguyod ng mga karapatan ng mga migranteng manggagawa ng mga bansang kasapi. Ang 2015 ASEAN Convention, kung saan pinalawak naman ng samahan ang programa laban sa human trafficking. 2017 ASEAN Leaders Declaration on Ending All Forms of Malnutrition, kung saan ay naglalaman ng pangako tungo sa iba't ibang estratehiya at pagtutulungan ng bawat kasapi upang mapanatili ang seguridad sa pagkain at nutrisyon sa tulong ng mga sektor gaya ng agrikultura, pampublikong kalusugan at nutrisyon, kapakanang panlipunan at iba pang sektor upang makatulong sa pagpapatupad nito. Ayon sa Article 31 ng ASEAN Charter, ang pamumuno ng ASEAN ay dapat paikutin taon-taon batay sa alpabetikong pagkakasunod-sunod ng mga Ingles na pangalan ng mga miyembrong bansa. Nagsimula ang ating tagapagpatnubay sa ASEAN sa sumusunod na taon, 1987, 1999, 2006 at 2017. Ang isang miyembrong bansa na may hawak ng pamumuno sa ASEAN ay inaasahan na maging aktibo sa pagsulong at pagpapahusay ng interes at kabutihan ng ASEAN. Kabilang ang mga pagsisikap na bumuo ng isang komunidad ng ASEAN sa pamamagitan ng mga hakbanging koordinasyon, pinagkasunduan at pakikipagtulungan at bigyang diin ang pangunahing prinsipyo ng ASEAN Centrality. Isang halimbawa ng pagpapakita ng prinsipyong ito ay ang pagkakaroon ng state visit sa iba't ibang bansa tulad ng ginawa ni Pangulong Corazon Aquino sa Indonesia noong August 1986. Ang kanyang pagbisita ay nakatuon sa pagtataguyod ng pagtutulungan at paglagda ng mga kasunduang pang-ekonomiya at pagbibigay diin sa mga kasunduan sa Air Search and Rescue Cooperation para sa mga hindi inaasahang pangyayari o sakuna na maaari maganap. Sa pagbisita naman ni Pangulong Fidel V. Ramos sa Malaysia noong January 1993, ay nagpanukala siya na magtayo ng konsulado sa Sabah at Davao na kalaunan ay sinang-ayunan ng Malaysia. Sa kanyang pagbisita ay binigyang diin ang pagpapatibay ng magandang relasyon at ugnayan ng dalawang bansa. Sa panahon ni Pangulong Joseph Estrada at kanyang pagbisita sa Singapore noong October 1998, ay napag-usapan ang pagkakaroon ng bilateral trade sa pagitan ng Singapore at Pilipinas at pangangailangan na palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa panahon ng kahirapan sa ekonomiya. Sa pagbisita ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Kuala Lumpur, Malaysia noong August 2001, ay napag-usapan ang mga isyu sa rehiyon at napagtibay ang mga kasunduan upang mapaunlad ng dalawang bansa ang serbisyo sa kalusugan, teknolohiya at komunikasyon at higit sa lahat ang turismo. Marami ring kasunduan ang nabuo sa pagbisita ni Pangulong Benigno Aquino III sa Vietnam noong October 2010, tulad ng akademikong pagtutulungan sa pagtatanggol ng bansa, paghahanda at pagtugon sa mga environmental disaster gaya ng oil spill at paghahanap at pagsagip sa mga sakuna na naganap sa dagat. Sa panahon ng pamamahala ng Pangulong Rodrigo Duterte ay nabigyang diin sa kanyang pagbisita sa Indonesia noong September 2016 ang talakayan sa mga iligal na droga.
transportasyon lalo na sa himpapawid at karagatan, at pagpapabuti ng paglalakbay ng mga mamamayan sa pagitan ng dalawang bansa. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman ay bumisita rin sa Indonesia noong September 2022 at nilagdaan ang Plan of Action sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia mula 2022 hanggang 2027. Nagkaroon din ng Memorandum of Understanding para sa pagtutulungang kultural at pagpapaunlad at pagtataguyod ng isang malikhaing ekonomiya sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Sa panahon ng Administrasyong Benigno S. Aquino III, ang Pilipinas ang naging frontliner sa lahat ng bansang ASEAN. Ipinaglaban ng Pilipinas ang West Philippine Sea laban sa mga banta ng pakikialam ng bansang China. Ito ang nanguna sa pagpuna sa China para sa mga aksyon nito at ginawa ang pinakamatapang na hakbang kailanman, ang pagsasampa ng kaso ng arbitrasyon noong 2013. Ito ang nagbigay daan sa iba pang mga nag-aalalang bansang ASEAN na makiayon sa Pilipinas upang mabawasan ang kanilang sariling pangamba habang pinipigilan ng China na maging mas agresibo at mapamilit sa West Philippine Sea sa gitna ng lumalagong kapangyarihang pang-ekonomiya at militar nito. Ang Pilipinas din ang pangunahing miyembrong bansa na nangampanya upang ang regional na samahan ay magkaisa laban sa tangkang pag-aangkin ng China sa mga teritoryo na pagmamay-ari ng ilang bansang kasapi ng ASEAN at makapagbalangkas ng mga aksyon na nakakaapekto sa mga miyembro ng ASEAN. Ang Pilipinas sa ASEAN.